Team leader ng communist terrorist sa Northern Mindanao sumuko na sa militar. Ang buong detalye mula kay kapartner Bernard Ferrer. Sumuko ang isang team leader ng communist terrorist na nagsasagawa ng operasyon sa Northern Mindanao. Kinilala ito ni AFP Western Mindanao Command Commander Major General Crispilo na si Alias Hugo, team leader ng Squad 2 Platoon Ferrari sa Regional Committee 5 ng North Central Mindanao Regional. Nabatid na ang grupo ni Alias Hugo ay sangkot sa maraming kalupitan at criminal activity sa Bukidnon, Misamis Oriental, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Batay sa initial debriefing, sumuko si Alias Hugo dahil sa matinding hirap na naranasan sa kilusan dulot ng walang tigil na operasyon ng militar. Nasa kustodiya na ngayon ng 48th Infantry Battalion ang sumukong personalidad para sa custodial debriefing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. 42 million smuggled rice sa Zamboanga kinumpiska ng BOC. Ang buong detalye mula kay kapartner Val de Benegracia. Kinumpiska ng Bureau of Customs sa mahigit 42,000 sako ng bigas sa Zamboanga City. Ang pagkakumpiska ay nagugat sa pagkabigo ng may-ari na may pakita ang sapat na importation documents. Nagkakalaga ito ayon sa BOC ng 42 million pesos. Buwan ng Mayo ngayong taon ang isinagawa inspeksyon sa tinutukoy na warehouse sa Barangay San Jose, Guso, Zamboanga City. Nakapagpresenta naman ang may-ari ng dokumento sa naturang inspeksyon, subalit doon na sa verification na sabit ang warehouse. Sinabi ng BOC na hindi magkatugma ang aktual na bilan ng bigas sa nasa dokumento. September 1 na naglabas ang order for feature ang customs port ng Zamboanga kaugnay sa 42,000 sako na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ako si Val de Benegracia, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Remittance ng overseas Filipinos tumaas ng 2.5% ayon sa BSP. Ang buong detalye mula kay Margaret Percasio. Tumaas ng 2.5% ang remittances o ang perang ipinadala ng mga overseas Filipino workers sa bansa para sa kanilang pamilya. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, July ngayong taon nang tumaas ng 2.5% o katumbas ng $3.32 billion mula sa $3.24 billion na naitalang personal remittances ng mga OFW sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Habang nasa 2.99 billion pesos naman ang cash remittances ng mga overseas Filipino nitong July, kumpara sa $2.92 billion noong nakaraang taon sa kaparehong buwan. Sa kabuuan, umabot sa $20.91 billion ang naitalang personal remittances mula sa unang 7 buwan ng 2023. Mas mataas ito ng 2.9% kumpara noong nakaraang taon. Kabilang sa mga bansang kinaroroonan ng mga overseas Filipino na nakapagtala ng mataas na remittances ay ang Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Inaasahan namang tataas pa ang remittances ng mga OFW lalo na ngayong Christmas holiday hanggang sa katapusan ng taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Margaret Percasio, kapatid mo sa Balita at Serbisyo. At Anti-Cybercrime Unit, planong ilagay sa bawat police station ayon naman kay Bernard Ferrer. Plano ng Philippine National Police o PNP na magkaroon ng anti-cybercrime unit sa bawat istasyon ng pulisya sa bansa. Itong inayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kasunod ng tumataas sa kaso ng cyber-related crimes. Ayon kay Acorda, sa pamamagitan ng nasabing unit ay mabibigyan ng pagkakataon ng bawat himpilan ng malabanan ang krimen na nangyayari sa online. Kasabay nito, tiniyak ng Chief PNP na binabantayan at prioridad ng pulisya ang pag-aksyon sa cyber-related crimes. Kasalukuyan niya itong tinatalakay sa Command Conference ang ulat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na mas malala ang scamming kumpara sa illegal na droga sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang balitang national, 28,000 SIM cards mula sa Pogo nakapanloko ng 1 bilyong piso. Ang balita mula kay kapartner Melrose Manuel. Nadiskubring ginagamit sa panloloko ang nakumpiskang 28,000 SIM cards mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS
sa Pasay City. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Oy, naglalaman ng 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang bawat isa ang mga nakumpiskang SIMs noong Agosto sa Pasay. Ibig sabihin, aabot sa 1 bilyong piso ang kabuang halaga ng na-scam ng Pogos mula sa mga biktima. Hinikayat din ni Oy ngayon ang e-wallet operators na higpitan na nila ang kanilang security features dahil umuunlad na rin sa kanilang modus ang mga kriminal. Bago ang Pogo raid sa Pasay City noong Agosto, ay nakakumpiska rin ng mga otoridad ng 80,000 na SIM cards mula sa Las Piñas, Pogos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Melrose Manuel Capartner mo sa balita at serbisyo. Sa ating huling balitang national sa umagang ito, paghuli sa mga wanted person sa Quezon City. Ito todo para maiwasang magamit bilang private army sa mga politiko sa paparating na BSKE 2023. Ang buong detalye mula kay kapartner Paul Montibon. Todo pantay ngayon ang liderato ng Quezon City Police District laban sa private armed groups sa lungsod ng Quezon kaugnay sa nalalapit na pagdaraos ng Barangay at SK Elections 2023 sa bansa. Isa sa mga nakikita nilang solusyon dito ang tuloy-tuloy na kampanya sa paghuli sa mga most wanted persons sa lungsod. Sa panayam ng media kay QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, palalakasin at pabibilisin pa nila ngayon ang proseso sa paghuli ng mga wanted na individual upang maiwasang magamit ang mga ito bilang private army ng mga politiko. Kahapon, araw ng Huwebes, personal na sinaksihan ni Maranan ang presentasyon ng nasa 16 na most wanted persons ng lungsod bunga ng iba't ibang police operations dito. Maliban rito, ilan pa sa mga nakikitang hamon ng QCPD ngayong halalan ang isyu ng kriminalidad at terorismo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo.